Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ito ang mga balitang dapat nyong malaman sa araw na ito. Panalo ang Germany, ang team ni Dennis Schroeder laban sa team ni Markkanen na Finland. Siya mismong nanguna mga idol sa labang ito. Meron siyang 26 points, 5 rebounds and 12 assists. Franz Wagner, 22 points, 5 rebounds and 2 assists. Kanilang nalimitahan itong si Markkanen sa 16 points. Masyado kasi nakadepende rito ang Finland sa kanya, kaya kung ito'y nalilimitahan ng kalaban, maliit lamang yung kanilang tsansang manalo. Mas malaking puntos pa ang kinamada ni Nikam Dua na nasa 21 points. Si Markkanen pangalawa lamang na mayroong 16 points sa kanilang kupunan. Sa kabilang banda, ibang usapan naman to, natalo ng Turkey ang Greece sa score na 94-68. Tambak ang pinag-uusapan dito mga idol. Nasa finals na po itong Turkey at kanilang kakaharapin ang Germany. Para sa Turkey, si Osman 28 points, Osman 17, Sengun 15 points and 12 rebounds. Samantalang si Giannis 12 points and 12 rebounds lamang. Na-shutdown dito si Giannis mga idol. Maganda yung depensa nitong Turkey. Ngayon magandang laban to versus Germany. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Samantala, ayaw namang manalo ni Mark Cuban ang Los Angeles Lakers at ayon pa sa kanya sa isang podcast, sana ma-0-82 ang Lakers sa season na ito. Nilinaw ni Mark Cuban sa kanyang mga tagapagpanood na love niya si Luka, pero sa loob ng court, hindi na. Dumagdag din ang Los Angeles Lakers bilang mayroong pagkakalintulad sa kulay ng kanyang team sa high school at kanyang tinapo na ang kanyang kagamitan sa high school at ganun din sa Los Angeles Lakers. Itatapon niya ang kanyang respeto sa kanila at sana wag silang manalo ni isang laban sa season na ito. Samantala, heto ang magpapakaba sa mga kalaban ng Golden State Warriors. Kilabot sila ngayon pagkatapos na malaman ito na itong si Al Horford ay mayroong magandang koneksyon sa lahat ng mga malalaro. Kay Stephen Curry pa lang, makakasupply na siya ng scoring mga idol, shot creation. Samantalang si Horford naman ay makapagbibigay ng stability para kay Stephen Curry, rebounding, facilitating at dumepensa para sa kanya. Samantalang kay Green naman, makakaagaw si Green ng attention defensively at ito ho'y makakatulong rin po kay Al Horford. Malaking tulong to sa kanilang mga mabibigat na mga kalaban sa mga mayroong mga matataas na center. Ito ho'y makakatulong off the ball para kay Al Horford. Samantalang si Butler naman, dahil sa espasyong magagawa ni Al Horford ay magkakaroon po siya ng pagkakataong umatake, gumawa ng spacing. Pwede rin po niyang kunin ang pressure kay Al Horford. Ibig sabihin nito ay more open shot kay Al. Pwede rin tumulong si Horford sa pag-set ng screen, paggawa ng mga smart plays para sa kanyang kupunan at syempre rebounding para kay Jimmy Butler. Samantalang sa mga batang players naman walang problema sapagkat lahat sila ay makaka-benefit sa pagiging veterano nitong si Al Horford. Marami siyang maitutulong sa mga ito. So far, kung ating titingnan mga idol ay wala talagang problema itong si Al Horford sa Golden State Warriors. Lahat ay konektado, lahat ay maganda ang koneksyon sa kanya. Ibig sabihin nito ay magiging maganda ang kanilang chemistry sa isa't isa.